Marami talaga ang pulubi sa kalsada, nagugutom sa pangaraw-araw at hindi malaman kung ano ang patutunguhan ng kanilang buhay. Ikaw, tumutulong ka din ba sa mga pulubi o naniniwala ka rin sa kasabihan ng iba na huwag dapat silang tulungan dahil mas masasanay sila? Kung ganon, mga kawanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang bawat pagkayod ng sandok sa ilalim ng malaking kaldero ay isang pamilyar na musika sa pandinig ni Mang Pedro. Ang amoy ng luya, bawang, at bahagyang sunog na bigas ay ang kanyang pabango sa pangaraw-araw. Sa maliit niyang kariton na nakapuesto sa isang maalikabok na kanto ng Maynila, ang kanyang lugaw ang nagsisilbing kanlungan sa mga kumakalam na sikmura ng mga trabahador, tsuper, at estudyanteng nagtitipid. Pedro, dahan-dahan lang sa luya. Baka sumobra naman ang anghang niyan. Magreklamo na naman si Aling Marites. Paalala ng kanyang asawang si Celia habang maingat na pinupunasan ang mga plastik na mangkok. Hayaan mo na si Marites, Celia. Ang mahalaga, may pambili tayo ng gamot mo mamaya. Sagot ni Pedro. Hindi inalis ang tingin sa lugaw na unti-unti nang lumalapot. 45 taon na si Pedro at halos 20 taon na niyang kasama ang amoy ng lugaw. Ang bawat guhit sa kanyang noo ay kwento ng hirap, ng pagpupursige at ng walang katapusang pag-asang giginhawa rin sila balang araw. Ngunit ang pag-asa ay madalas na natatabunan ng alikabok at usok mula sa mga dumaraang sasakyan. Ang kanilang kita ay sapat lamang para sa upa sa maliit na barong-barong, sa pagkain at sa maintenance ng gamot ni Celia para sa kanyang rayuma. Walang sobra, laging sakto, ngunit kung minsan ay kulang. Isang hapon, habang matumal ang tao at ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang plantsa sa kanilang mga balat. Isang anino ang tumakip sa liwanag sa harap ng kariton. Isang matandang lalaki. Ang buhok niya ay gusot at naninilaw. Tila isang pugad na pinabayaan. Ang kanyang damit ay mas may tuturing na basahan. May mga butas at mantsa na hindi na matutukoy kung ano ang pinagmulan. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata. Malabo, walang direksyon. Tila nakatingin sa isang mundong siya lang ang nakakakita. Nakatayo lamang siya roon, nakatitig sa umuusok na kaldero. Ang kanyang paglunok ay maririnig sa katahimikan. Hoy, tatang, umalis ka nga dyan. Nakakatakot ka sa mga customer. Sigaw ng isang tsuper ng tricycle, naghihintay ng pasahero. Hindi kumibo ang matanda. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang payat na katawan ay bahagyang nanginginig. Naramdaman ni Pedro ang isang kurot sa kanyang puso. Nakita niya sa mga mata ng matanda ang gutom. Isang uri ng gutom na hindi lamang sa pagkain, kundi gutom sa dignidad at pagkalinga. Hayaan niyo na po siya, mahinang sabi ni Pedro sa tsuper. Kumuha siya ng isang malinis na mangkok. Pedro, anong gagawin mo? Bulong ni Celia, may pag-aalala sa kanyang boses. Wala na tayong gaanong benta. Baka mamaya modus lang yan. Isang mangkok lang, Celia. Tingnan mo siya. Butot balat na. Kung modus man to, sa Diyos na lang siya mananagot. Sagot ni Pedro, habang maingat na sinasalukan ng mainit na lugaw ang mangkok. Nilagyan niya ito ng maraming sahog, itlog, tokwa at tinurog na chicharon. Lumapit siya sa matanda. Tay, eto po. Kumain na po muna kayo. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang tingin. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata na agad napalitan ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inabot ang mangkok.
Ang kanyang mga kamay ay nagniningning. Umupo siya sa isang gilid ng bangketa at nagsimulang kumain. Walang kutsara, kinakamay niya ang mainit na lugaw. Tila ba matagal na panahon na siyang hindi nakakatim ng mainit na pagkain. Pinanood siya ni Pedro. May kung anong kirot siyang naramdaman. Naalala niya ang kanyang yumaong ama na sa huling mga taon nito ay naging makakalimutin na rin. Paano kung ang matandang ito ay may pamilyang naghahanap sa kanya? Nang matapos kumain ng matanda, sinubukan niyang tumayo, ngunit tila naubos na ang kanyang lakas. Napalood siya at umubo ng malakas. "Diyos ko, Pedro!" sigaw ni Celia. Walang pag-aalinlangang nilapitan ni Pedro ang matanda at inalalayan. "Tay, ayos lang po ba kayo? Saan po ba kayo nakatira?" Ang isinagot lamang ng matanda ay isang mahinang ungol at isang tingin na puno ng kalituhan. Ang amoy na nagmumula sa matanda ay masangsang, pinaghalong pawis, ihi at alikabok ng kalsada. "Celia, tulungan mo ko. Iuwi natin siya." Desisyon ni Pedro. "Ano, Pedro? Nababaliw ka na ba?" Gulat na tanong ni Celia. "Saan natin siya ipepwesto? Sa sikip ng bahay natin. Paano kung may sakit yan? O baka naman magnanakaw yan pag tulog tayo." "Tingnan mo nga siya, Celia. Halos hindi na makatayo. Anong nanakawin niya sa atin? Ang kaldero ng lugaw? Ang mga plastik na upuan?" Mariing sagot ni Pedro. "Tao siya, Celia. Marumi, pero tao. Hindi ko kayang iwanan na lang siya dyan. Hindi ako patutulugin ng konsensya ko." Bumuntong hininga si Celia. Kilala niya ang asawa. Kapag tumibok na ang puso nito sa pagtulong, wala nang makakapigil dito. Sa huli, tumango na lamang siya kahit mabigat sa kanyang kalooban. Isinakay nila ang matanda sa isang tricycle. Pinagtitinginan sila ng mga tao sa kanilang lugar. Ang iba ay may pagkamuhi sa tingin. Ang iba ay may pagtataka. "Sino yang dala niyo, Pedro? Amoy pa lang, nakakahawa na." Gantyaw ni Aling Marites mula sa kanyang bintana. Hindi sila pinansin ni Pedro. Sa tulong ni Celia, maingat nilang ipinasok ang matanda sa kanilang maliit na tahanan. Ang unang ginawa ni Pedro ay painumin ito ng tubig. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanilang maliit na banyo. "Celia, pakikuha mo yung mga luma kong damit at pakihanda mo yung planggana at tabo." "Pedro, sigurado ka ba dyan? Baka may kung anong galis yan." Nag-aalalang sabi ni Celia. "Ako na ang bahala. Magsuot na lang ako ng guwantes," sabi ni Pedro. Tinutukoy ang pares ng rubber gloves na ginagamit nila sa paghuhugas ng pinagkainan. Ang sumunod na oras sa isang pagsubok sa katatagan ng sikmura at puso ni Pedro. Inubara niya ang matanda. Ang katawan nito ay puno ng libag at mga sugat na tuyo. Ang amoy ay halos makasuka. Ngunit tiniis ni Pedro. Dahan-dahan niyang binuhusan ng maligamgam na tubig ang matanda, na noong una ay tila natakot, ngunit kinalaunan ay nagpakita ng ginhawa sa kanyang muka. Maingat niyang sinabon ang bawat bahagi ng katawan nito, mula sa anit na puno ng kuto hanggang sa mga paa na makalyo at maitim. Habang pinapaliguan niya ito, may napansin siyang isang maliit na marka sa likod ng balikat ng matanda. Isang tato na halos nabura na ng panahon. Mukha itong isang agila na may korona. Kakaiba at hindi pangkaraniwan. Pagkatapos paliguan, pinihisan niya ito ng kanyang malinis na damit. Gupit sa buhok, gupit sa kuko. Dahan-dahan, isang bagong tao ang lumitaw mula sa ilalim ng dumi. Ang kanyang balat ay maputi pala,
Kahit kulubot na ang kanyang mga mata, bagamat malabo pa rin, ay hindi na kasing ligaw ng dati. Pinakain nila ito ulit. Isang malaking platong kanin at pritong isda na kinain ito ng may kasiglahan. Pagkatapos walang imik. Humiga ito sa banig na nilatag ni Pedro sa sahig at mahimbing na natulog. Ano nang plano mo ngayon, Pedro? Hindi naman pwedeng dito na siya tumira habang buhay. Tanong ni Celia habang nakatingin sila sa natutulog na matanda. Hindi ko pa alam, Celia. Bukas, susubukan ko siyang kausapin ulit. Baka sakaling may maalala siya. Sagot ni Pedro. Umupo sa tabi ng asawa. Ang mahalaga, malinis na siya at busog. Yun muna sa ngayon. Kinabukasan, sinubukan ni Pedro na kausapin ng matanda. Tinanong niya ang pangalan nito. Jimmy Vargas. Halos pabulong na sagot ng matanda. Ito ang unang pagkakataon. Nagsalita ito ng malinaw. Tila may isang maliit na bintana na bumukas sa kanyang isipan. Ngunit agad din itong nagsara. Nang tanungin ulit ito ni Pedro, mga ungol at walang kwentang salita na lang ulit ang kanyang narinig. Jimmy Vargas? Inulit ni Pedro sa kanyang isip. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. Lumipas ang 2 araw, ang matanda na tinawag nilang Tatang Jimmy ay nanatili sa kanilang poder. Tahimik lamang ito. Madalas nakaupo sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ngunit kumakain na ito ng maayos at hindi na kasing baho ng dati. Hinahayaan ni Pedro na manatili ito sa bahay. Habang nagtitinda sila ni Celia, isinasara na lang nila ang pinto. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng kanilang paninda pa uwi, nakabukas ang maliit na debatariyang telebisyon sa katabing tindahan. Isang balita ang umagaw sa kanilang pansin. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinaghahanap ng kanyang pamilya ang nawawalang bilyonaryong si Don Jaime Jimmy Vargas Sr. Ayon sa kanyang mga anak, si Don Jaime ay may demensya at posibleng naligaw matapos mamasyal sa kanilang hardin. 2 linggo na ang nakakaraan. Narito ang larawan ni Don Jaime. Isang larawan ng isang matandang lalaki ang nakangiti. Nakasuot ng mamahaling Amerikana ang lumitaw sa screen. Mas bata tingnan, mas malusog. Ngunit walang duda. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang panga. Iyon ang kanilang Tatang Jimmy. Pedro, nanginginig na sabi ni Celia. Napahawak sa braso ng asawa. Pedro, siya yan. Napatulala si Pedro. Ang mundo niya ay tila huminto. Ang matandang pulubi na kanyang pinakain, pinaliguan, at pinatuloy sa kanilang tahanan ay isang nawawalang bilyonaryo. Tingnan mo, may numero doon. Tumawag ka, Pedro. Tumawag ka. Turo ni Celia sa screen. Nagmamadaling kinuha ni Pedro ang kanyang lumang cellphone at nanginginig na tinipa ang mga numero. Ilang beses siyang nagkamali bago na itama. Sumagot ang isang malamig na boses ng babae. Vargas, Consolidated. Good evening. Miss. Nakita ko po ang balita. Yung nawawala niyo pong si Mr. Jimmy Vargas. Nautala na sabi ni Pedro. Sir, this is a business line. Kung isa po ito sa mga prank calls, ibababa ko na po. Mataray na sagot ng nasa kabilang linya. Hindi po. Totoo po ito. Kasama ko po siya ngayon. Nasa bahay po namin. Halos pasigaw na sabi ni Pedro. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malalim na boses ng lalaki ang nagsalita. Sino to? Saan mo nakita ang ama ko? Ako po si Pedro, Ginoo.
Nagtitinda po ako ng lugaw. Nakita ko po siya dito sa kanto namin. Gutom na gutom po. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagdududa. Anong itsura niya? Anong suot niya? Patunayan mong hawak mo nga siya. Inilarawan ni Pedro ang lahat. Ang gusot na buhok, ang maruming damit noong una, at ang maliit na tattoo na agila na may korona sa likod ng balikat. Nang marinig ang tungkol sa tattoo, biglang nagbago ang tono ng lalaki. Ang tattoo, Diyos ko, nasaan kayo? Huwag kayong alis dyan, pupunta kami. Ibinigay ni Pedro ang kanilang address. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa isang bangko. Nanginginig pa rin. Si Celia hindi mapakali sa paglalakad, pabalik-balik. Bilyonaryo, Pedro. Isang bilyonaryo ang natulog sa sahig natin. Hindi makapaniwalang sabi ni Celia. Wala pang kalahating oras, isang convoy ng 3 nagniningning na itim na sasakyan ang huminto sa kanilang eskinita. Bumaba mula rito ang mga lalaking nakabarong at isang babaeng umiiyak. Ang buong kapitbahay ay lumabas, nagbubulungan, nagtataka kung anong meron sa bahay ng maglulugaw. Ang lalaking kausap ni Pedro sa telepono na nagpakilalang si Miguel Vargas ay seryoso ang muka. Ang babae naman na si Ana ipatakbong pumasok sa kanilang maliit na bahay. Nadatnan nila si Tatang Jimmy na nakaupo pa rin sa sulok. Walang kamalay-malay sa kaguluhan. Papa, humagulgol si Ana at niyakap ang kanilang ama. Papa, salamat sa Diyos. Nahanap ka na namin. Si Mr. Jimmy ay tila nagulat. Tumingin siya sa anak. Pagkatapos ay kay Pedro. Ibahid ng pagkalito sa kanyang muka. Si Miguel naman ay lumapit kay Pedro. Tiningnan niya si Pedro mula ulo hanggang paa. Ikaw si Pedro? Opo, sir. Salamat sa pagtawag. Huwag ka mag-alala. Di namin kalilimutan ang ginawa mo. Sabi ni Miguel sa isang boses na parang nakikipag-uusap sa isang empleyado. Inabutan niya si Pedro ng isang sobre. Paunang pasasalamat. Bago pa man makasagot si Pedro, inalalayan na ng mga bodyguard si Mr. Jimmy palabas ng bahay. Sandali po, habol ni Pedro. Wala po akong hinihinging kapalit. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Ngumiti si Ana sa gitna ng kanyang pagluha. Alam po namin, Mang Pedro, pero hindi po namin yun malilimutan. Tatawagan po namin kayo. At tulad ng isang panaginip, sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at umalis. Iniwan ang eskinita na may maingay pa kaysa dati dahil sa mga tsismis. Naiwan si Pedro at Celia na tulala. Binuksan ni Pedro ang sobre. Naglalaman ito ng 50,000 piso. Halos may himatay si Celia. 50,000, Pedro. Makakabili na tayo ng bagong gamit. Pwede na nating ipaayos ang bubong. Tuwang-tuwang sabi ni Celia. Ngunit si Pedro ay nakatingin lamang sa daan kung saan nawala ang mga sasakyan. May kung anong lungkot siyang naramdaman. Mamimiss niya ang tahimik na presensya ni Tatang Jimmy. Lumipas ang 2 linggo. Ang 50,000 ay malaking tulong sa kanila. Nakabili sila ng gamot ni Celia para sa 6 na buwan at naipaayos nila ang butas sa kanilang bubong. Ang kwento tungkol sa pagtulong ni Mang Pedro sa isang bilyonaryo ay naging alamat sa kanilang lugar. Napakaswerte mo, Pedro. Sana ako na lang ang nakakita, sabi ni Aling Marites. Baka naman kasi may pabuya na agad sa isip mo, kaya mo tinulungan, no? Segunda ng isa pa nilang kapitbahay. Hindi na lang sila pinapansin ni Pedro. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang tanong. Yun na ba yun? Isang sobrang may pera at isang salamat? Hindi naman sa nagahangad siya, pero ang pangako ni Ana na tatawagan pa namin kayo ay tila nawala na sa hangin. Isang umaga, habang nagtitinda sila,
Isang itim na kotse na pamilyar sa kanila ang muling huminto. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi ito si Miguel. "Kayo po ba si Mr. Pedro Sarmiento?" Magalang na tanong ng lalaki. "Ako nga po. Pinapasundo po kayo ni Miss Ana Vargas. Nais po kayo nilang makausap ng kapatid niya sa kanilang opisina." Nagkatinginan si Pedro at Celia. May kaba at pagtataka. Dinala sila sa isang nagtataasang gusali sa Makati. Ang lobby pa lang ay mas malaki at mas malamig pa kaysa sa bubong ng bahay nila. Dinala sila sa pinakamataas na palapag sa isang opisina na tanaw ang buong syudad. Nandoon si Ana at Miguel, naghihintay sa kanila. "Mang Pedro, Aling Celia, maupo po kayo." Magiliw na sabi ni Ana. "Ginoo, Ginang, ano po ang may paglilingkod namin?" Kinakabahang tanong ni Pedro. Si Miguel ang nagsalita. Inilatag niya sa mesa ang ilang mga dokumento. "Mang Pedro, muli, papasalamat kami. Na-confine si Papa sa ospital pagkatapos niyo siyang ibalik. According to the doctors, kung hindi niyo siya natagpuan at pinakain, he might not have survived another day on the streets." May kinuha siyang isang tseke. "This is for you. Reward, 1 million pesos." Nanlaki ang mga mata ni Pedro at Celia. Halos hindi sila makahinga. 1 milyong piso. Pero sir, sobra-sobra na po yan." "Hindi pa kami tapos," putol ni Miguel. Ang kanyang boses ay negosyante pa rin, ngunit may bahid na ng respeto. "Tinanong namin si Papa kung ano ang naalala niya. Kaunti lang ang malinaw, pero paulit-ulit niyang sinasabi. Masarap na lugaw daw at mabait na tao." Ngumiti si Ana. "Naisip po namin, Mang Pedro, na ang kabutihan niyo ay hindi matutumbasan ng pera lang. Alam po naming mahusay kayo magluto ng lugaw at iyon ang nagligtas sa buhay ng papa namin." Inilatag ni Miguel ang isa pang dokumento, isang blueprint. "We bought a commercial lot near your area. We will build you a restaurant, a proper one. Hindi na kariton, isang restaurant na gawa sa bato na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Pangalanan niyo ang lugawan ni Pedro. Lahat ng gastusin, sagot na namin." Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Pedro. Hindi dahil sa pera o sa restaurant, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang simpleng pagkatao. "At hindi lang po yun," dagdag ni Ana. "Buwan-buwan habang nabubuhay kami, padadalhan namin kayo ng tulong pinansyal para hindi nyo na problemahin ang pambili ng gamot o ang mga gastusin sa araw-araw. Ito lang po ang magagawa namin para sa inyo." Hindi na nakapagsalita si Pedro at Celia. Yakap na lang ni Celia ang kanyang asawa habang kapwa silang umiiyak sa harap ng magkapatid na Vargas. Totoo sa kanilang salita, itinayo ang lugawan ni Pedro. Isang maliit, ngunit matibay na restaurant na gawa sa bato at salamin. Ito ang naging pinakasikat na kainan sa kanilang lugar. Hindi nagbago ang lasa ng lugaw ni Pedro, ngunit mas marami na siyang sahog na mailalagay. Nakakuha na rin sila ng mga tauhan. Sa araw ng grand opening, dumating ang buong pamilya Vargas. Kasama nila si Mr. Jimmy. Nakasuot ito ng malinis na polo. Nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw na ngayon. Tumingin siya kay Pedro. "Lugaw," mahina nitong sabi, at pagkatapos ay ngumiti. Isang tunay na ngiti. Lumapit si Pedro at tinawakan ang kamay ng matanda. "Salamat po, Don Jimmy." Naging matagumpay ang restaurant. Si Pedro at Celia ay namuhay ng komportable. Ngunit hindi nila kailanman kinalimutan ang kanilang pinanggalingan. Isang gabi, habang pauwi na sila mula sa kanilang restaurant, nakita ni Pedro ang isang batang kalye. Marungis, nakatingin sa mga pagkaing natira sa loob.
Sandali lang, Celia, sabi ni Pedro. Pumasok siya ulit sa loob. Nagsandok ng mainit na lugaw sa isang malaking bowl at lumabas. Inabot niya ito sa bata. Heto, Ineng, ubusin mo yan, nakangiting sabi ni Pedro. Mula sa malayo, pinanood siya ni Celia. Naunawaan niya ang ipinagpatayo ng mga Vargas ay hindi lang isang restaurant na gawa sa bato. Ang itinayo nila ay isang monumento, isang paalala ng isang simpleng mangkok ng lugaw na inalay ng may burong kabutihan ay kayang magbago hindi lang ng isang buhay, kundi ng isang buong tadhana. Ang kabutihan tulad ng lugaw ni Pedro ay mainit, nagbibigay ng lakas at laging may lugar para sa mga nagugutom. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay gustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.